So, ayan po mga kalingap. Hello, welcome back sa aking channel, Kalingap Tata. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo po kalimutang mag-like. At don't forget to hit the notification bell para mas lagi po kayong updated sa ating mga upload videos po. At ngayong araw na ito mga kalingap ay andito tayo ngayon sa lugar ni Nanay Juicy, dito sa Dalnak po, dito sa Daet Camarines Norte. At ngayong araw na ito, muli nating bisitahin si Nanay Juicy at kumustahin. At siyempre lagi natin siyang kumustahin ang kanyang kalagayan dahil si Nanay Juicy po ay nag-iisa lang po sa kanilang bahay at walang katuwang po. Kaya ngayon ay puntahan natin ngayon para tingnan kung ano pa yung mga gamot na kailangan niya at kung mayroon pa ba siyang gamot ngayon. At siyempre, unang-una din po ang pagkain niya para sa kanyang pang-araw-araw kasi nung last week po ay binilhan natin siya ng bigas at mga groceries. Kaya ngayon ay titingnan natin kung mayroon pa ba siyang bigas o grocery na natitira. At siyempre, sana po mabigyan natin ng tulong po si Nanay Juicy kasi kailangan ni Nanay Juicy po ng tulong niyo po. Sa mga viewers natin na nanonood ngayon, sana po ay matulungan natin si Nanay Juicy. Kasi talagang ang kalagayan ni Nanay Juicy ay kailangan po talaga ng tulong. Kaya ngayon ay puntahan po natin mga kalingap. So tara mga kalingap, samahan niyo ako. Siyempre mga kalingap, ang sabi po ng kapitbahay ni Nanay Juicy, si Nanay Juicy po ay nagmamakaawa na po. Kaya sobra po akong naawa ngayon, kaya lagi natin siyang pinupuntahan. Doon ako mismo na awa doon sa nagsabi siya na nagmamakaawa na po siya mga kalingap. Nakakaawa din talaga si Nanay Juicy, kaya lagi natin siyang pinupuntahan at binibisita ang kanyang kalagayan. Tahimik po ang bahay nila. Isipin mo mga kalingap nagmamakaawa na si Nanay Juicy. So it means parang talaga yung sakit niya. At siyempre, gawa nga ng pamilya na hindi sila sama-sama. Yung nag-iisa lang siya sa buhay. Tao po! Tao po! May tao dito? Tao po! Wala yatang tao. Tao po! Tao po! Sarap kasi matulog pag ganitong oras ay. Nakakaantok. Invisible door. Po. Ay grabe Ano po mga kalingap. Ang linis ang bahay niya ni Juicy Ay may bigas pa sila Dami pang itlog. Bigas pa sila. Hello! Lalim ng inisip mo Kumusta ka na? Yan, ganyan pag binisita natin siya, nakatawa agad Pero mamaya malungkot na. Kumusta ka na? Bakit ka nakatawa agad? Ngiti. Ano? Dog. Anong dog? Kumusta ka na? Dog. Sinong kasama mo? Sino nag-alaga sa'yo dito ngayon? Kapitbahay pa rin? Katapat Ano? Hindi ko maintindihan. Ha?
Ano sinasabi mo? Ano? Ano sino pagsalita mo? Hindi ko na maintindihan salita. Hindi ko na maintindihan yung sinasabi mo. Ano yung sinasabi mo? Ulitin mo. Ulitin yung sinasabi mo. Nagmamakaawa ka na daw. Totoo yun? Ano? Ayan, makalingap yun natin maintindihan yung mga sinasabi niya. Parang hirap na siya magsalita ngayon. Bakit parang hirap ka na magsalita? Bakit parang hirap ka na magsalita? Okay ka lang? Balita ko daw, umiiyak ka daw. Umiiyak ka. Ba? Ha? Umiiyak ka daw, sabi ng kapitbahay mo. Totoo yun? Totoo yun, umiiyak ka daw? Saan yung arinola mo? Palawala yung arinola mo ah. Pawala-wala. Totoo ba yun? Umiiyak ka daw? Tsaka yung paa niya makalingap. Parang nangliit, no? Maliit yung paa niya. Bakit parang nangliit yung mga paa mo? Parang nandinipis, no? Yung katawan niya, yung malaki. Paa niya maliit. Umiiyak ka daw. Bakit ka naiyak? Namiss mo mga anak mo? Pumunta ba si Diyosa dito? Anong pasalubong ni Diyosa sa'yo? Anong pasalubong ni Diyosa? Anong pasalubong? Ba't di ka na nagsasalita? Ayan, ano ka na naman, nagtahimik ka na naman. Pag ko yung mga anak mo, natahimik ka na naman agad. Pagpasok ko kanina, ang saya-saya mo, nakatawa ka ngayon. Pag binabagit ko yung pangalan ng mga anak mo, natamimik ka na naman, ayaw mo na magsalita. Totoo ba yun? Nagmamakaawa ka daw? Nagmamakaawa ka? May nagsabi sa akin? Totoo yun? Totoo ba yun? Ate Josie? Wala. Ay, wala. Hindi pala totoo yun. Pero yung umiyak ka, totoo yun. Yung umiiyak ka, totoo yun? Ha? Totoo ba yun? Kumain ka na? Kumain ka na? Sana matuloy yung may bibili daw siya ng TV. Yung... Anong gusto mo para may libangan ka dito? Ha? Pinakita sa akin yung video na ang lalang inisip mo at naiyak ka. Wow, mga kalingap, Sana uwi na si Diyosa para si Diyosa magbantay sa'yo dito. Para makauwi na si Diyosa para... Pwede ba itaas natin ito, mo? Mataas ito? Ha? May gatas ka pa? Wala na? Wala ka ng gatas? Naligo ka ngayon? Naligo ka, hindi? Naligo ka? Naligo ka ngayon? Ayan na magsalita. Ano tinitingnan mo? Ha? Hirap pa siya magsalita ngayon, no? Katulad nung nakarang buwan. Klarong-klaro pa yung pagsasalita niya. Ngayon parang, na lang.
Tingnan mo yung ngipin mo. Anong sabi ni Diyos sa'yo? Anak mo. Punta dito. Anong sabi sa'yo? Anong sabi? Walang sinabi sa'yo? Kawawa ng mga kalinga. Option na Diyos eh. Mag-BP tayo. BPhan natin dugo mo. Saan si Nurse? Nurse! Nurse! Nurse, tulog ka na naman. Nurse! Puyat si Nurse. BP daw, BP. BP yata ito eh. Ito, BP to? Ito. Ha? Ayan o. Di na siya masyadong sasalita o. Kawawa. Tsaka, nagmamakaawa na. Kala ko binasita siya ni Diyosa. Si Diyosa nga, pero wala nga ano, di siya makasagot sa mga tanong natin eh, kasi hirap na siya magsalita. Bakit pag andito ako malungkot ka? Juicy. Bakit pag andito ako malungkot ka? Di na siguro kami dito dadalo at malungkot ka pag nandito. Dapat masaya ka pag nandito kami. Dapat kasi masaya ka pag nandito kami. Bakit malungkot ka? Lalim ang iniisip. Lalim ang iniisip ng mga kalingap. Kawawa talaga ito. Lagi iniisip kasi yung mga anak. Pamilya. Dati pag pumasok kami, nagsabi ka, ito, buhay pa. Yan, di na, no? Di na nagsasabi. Ha? Iba na yung ano talaga nyo. Dati nagsasabi pa siya na ito, buhay pa. Yan, wala na. Hindi na siya nagsasalita. Shh! Uwi ka lang. Uwi ka lang. Nakakiti na lang siya kanina. Pero, iba na yung ano niya. Kawawa, no? Ano, kalala mo pa ako? Ha? Hindi na yun. Sino? Sino ako? Sino ako? Nay. Kilala mo pa ako? Ha? Ay, di na ako kilala ni Nanay Josie. Di na ako kilala. Ayan. Wait lang ha. Wait lang. Kailangan eh. Mababa natin. Baba mo yung kamay mo. Wait. Ano ba? Yan. Baba lang ha. Nagpunta pala dito si Diyosa? Ha? Mana Josie? Huwag ka magsalita muna. Ay, mamaya ka pala magsalita. Pumayat po si Nanay Josie yung mga kanina. Saka dapat po talaga lagi siyang nabibibi. Di ka na naman nabangon pa? Pumayat po yung paa niya. Ano ba? Tagal no? 29/81. Di naman totally high blood. Sakto lang. Nagkain ka na? Ha?
Nagkain ka na? Ha? Nagkain ka na? Lakasan mo ang boses mo. Ano ulam mo? Ha? Ano ulam, nanay? Ano ulam mo? Di ka na naman nasalita. Ayaw mo na ata napunta kami dito. Ayaw mo na napunta kami dito? Ha? Ayaw ba? Ha? Ayaw mo na? Ayaw ko na. Bakit? Bakit? Ayaw na daw niya, oh, sabay nakangirit. Anong ginawa ni Diyosa dito? Nanay. Anong ginawa ni Diyosa dito? Ha? Ano, Diyosi? Nasaan na ngayon si Diyosa? Nasaan na? Salita ka na. So, mabangon ka? Ha? Ano, Diyosi? Mabangon ka? Ba't ayaw mo na magsalita? Ano, Diyosi? Ano baga tayo? Ma-exercise baga tayo? My toes, my knees, my shoulder, my hand. Oh, ano tayo? Ma-exercise tayo? Ha? Ha? Bakit ang hina ng boses mo? Anong problema? Dati nga din, hindi siya nagpagsabi na ano eh. Ay, hindi rin salita kanina. Mahina pati ang boses niya. Ayaw mo kami napunta na dito? Ha? Nanay, bakit lagi kang tulala? Tulala nga siya. Makawa na daw. Na ano? Iyak na iyak. Bakit ka nag-iiyak na? Anong problema? Nagmamakawa na. Nagmamakaawa sa mga anak niya? Bakit, Nay? Ba't ka naiiyak? Ba't ka naiiyak? Pinuntahan ka tuloy dito ni Diyosa, malungkot ka. Dapat masaya ka kasi pinuntahan ka ni Diyosa. Ano? Ano, maupo ka? Ha? Ano? Umano pati, mina talaga yung boses niya. Bulong lang, ano? Lakas ang boses mo, hindi ka namin maintindihan. Maupo ka, maupo? Ha? Salita ka na. Ito, mahirap na nito kay nanay. Ano, hindi na natin makausap. Sino nag-send sa'yo? Si Diyosa? Kaya nga nung video. Sino nag-send sa'yo? Anong ginagawa? Umiiyak? Makawa na ka. Iyak na iyak tapos. Makawa. Doon sa video. Ba't umalis pa si Diyosa? Na, hindi mo ba pinigilan si Trabaho Diyosa? ko daw. Eh. Kawawa naman si Nanay Josie. Ano sabi sa inay ni Diyosa? Eh, kaya talagang iiyak Hindi to. na natin makausap yan kasi. Oo nga. Hirap na ang pilitin ng pilitin. Pilitin na makapagsalita kasi. Nangangati pati oh. Ha? Nangangati. Ano ibig sabihin pag nangangati? Ano ibig Ano, sabihin nanay? yan? Parang mas lumungkot siya ngayon. Lalo na nga nung di na nadadalaw nila Ronali. Ano? Oo nga, mas lalo nalungkot. Okay naman siya nung mga nakaraan kahit may sakit siya. Diba? Punta nga daw dito yung ano, yung mga tita niya, nagalit. Nagalit daw. Kasi hindi dinadalaw. Hindi nadalaw. Sino mga tita? Yung dito. Ano malapit lang dito sa kanila. Dapat manawagan ka kay Ronali. Siyempre, kita naman sa mga vlog natin. Oo nga. Tayo lang mismo lagi bumibisita. Diba? Oo. So, hindi naman natin sila masisi kasi yung mga viewers, nakikita Oo nila nga. na. Ronali, dalawan niyo naman ang Nakikita mama nila mo. yung, nakikita nila na tayo lang Oo nga. bumibisita Tapos dito sa namimiss yung apo niyan, syempre. kanila. Oh, siyempre, namimiss yung Mm. ako.
Kaya nalulungkot si nanay. Ano? Ano ko talaga kasi yung naramdaman niya. Nay, gusto mo dalawin ka dito ni Ronaldie? Ha? Nanay Josie? Nanay. Nanay Hindi Josie. mo talaga makakausap. Oo nga, may ano siya. Hirap na lang magsalita eh. Oo, may sarili siya ngayong ano. Nahirapan na siya magsalita. Para kanina pa to. Pansin mo ba yung pagpasok namin? Di ba pagkada pasok natin, hito buhay pa. Oo, tas nagtatawa na Ngayon siya. nagtatawa na lang at di na nakapagsalita. Pero nagtatawa pa rin. Nagtatawa siya, pero hindi na nagsabi na ano, hito buhay pa. Iba na yung ano. Nay. Ma-exercise tayo, dali. Exercise tayo, Mara. Exercise. Exercise tayo tuwing umaga. Kulang to sa Tuwing exercise ay. umaga. Tuwing umaga. Yung ano pati, oh, yung kamay mo, naninigas na naman. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ang tigas! Nanay Josie! Ang tigas. Dinalo ka pala mga tita mo? Ha? Nanay Josie? Ayaw niya talaga makipag-usap. Alis na tayo. Alis na kami. Naalis na Parang kami, ayaw Nanay mo na Josie. kami makausap eh. Parang ayaw mo na kami makausap. Sama pakiramdam mo? Hindi na ikaw yung dating Ha? Josie na nakilala ko. Na palatawa, pasayahin. Ngayon, di ka na nagsasalita eh. Iba na. Sobrang nalungkot siya, ano? Ano ko talaga. Hindi lang dahil sa ano niya, sa... Pero kung nakikita siguro niya mga ano niya, masaya siguro siya. Oo, nung nakaraan baga, di ba mas malala siya nun? Mm. Pero balik-balik dito nung sila Ronaldie, Mm. ano, nasunod siya, Parang nasa... masigla siya. Oo, masigla pa rin Parang siya. hinangina talaga siya. Oh. Oo nga. Iba talaga yung problema. Parang Saka problema, ano, naghalo ano yung daw, problema yung saka stress. hindi natin nalaman kung anong update dun sa Oo, mattress, di ba? Kung ano nang update dyan. Hindi naman natin matatanong si nanay. Hindi natin maano kung ano ba yung kumusta na yung result ng Kung, kanyang biopsy. kung may balak pang ipunta doon. Kung papacheck up pa siya o may balak nila opera. Mm. Hindi Dapat, natin alam kasi yung ano, oo nga. kalagayan niya ngayon na Oo. hindi natin alam. Ronaldie, ano mo, bisitahin mo si mama mo. Kasi ikaw talaga ang, Ikaw yung lakas niya. oo, nasanay Ikaw yung- ito sa iyo. Ikaw yung lakas niya. Kung ano man, Diyos eh. kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, set aside mo na muna alang-alang kay nanay. Oo. Ang hirap mag salita ng tapos, pero ayaw naman nating dumating sa point na pupunta kayo dito, tapos tuluyan ng hindi makakausap si nanay. Siyempre, mas mahirap So, yun. hirap. Mas maganda na habang nakakausap pa natin si Nanay Josie at Sila magagawa, talaga yung ano, sila talaga yung oo, magagawaan pa ng paraan. Tayo Iparang, kasi hanggang pagtulong lang oo tayo. nga. Pero yung ano talaga, yung pamilya niya. Oo, may pagmamahal sa pamilya yun. Pamilya yung Makukuha, hindi sa amin. Kasi tayo hanggang tulong lang tayo. Oo nga. Oo, dalaw. Pero sila talaga may may karapatan na mag-aalaga sa Oo. magulang nila. Saka mag-aasikaso doon sa Mag-aasikaso. naga. Tayo hanggang tulong lang talaga yung mga pangailangan Oo. ni Josie. Yun lang magagawa natin. Siya nga. Nay, gusto mo Kasi obligasyon gusto mo ng- papunta naman dito sa Ronaldie? Ha? Obligasyon kasi ng ano yan. Nanay Josie? Obligasyon ng mga anak. Nanay, naririnig mo kami, Nay? Ha? Sus, pag ganito yung kalagayan ng Mm. nanay ko, di ko magawa na titingnan ko lang. Yung parang wala akong pakialam eh. Mm-mm. Kumbaga. So, huwag mo sana itong masamain, Ronaldin, dahil ito lang naman ay ano namin sa'yo, para kay mama. Saka panganay siya. At saka panganay ka, ikaw talagang may Saka walang gusto mag-sacrifice eh. Sino magsasacrifice? oo. Di pwede yun, nawala. Mm. Kailangan meron talaga Yung kahit... anak talaga yung magsakripisyo. Oo. Tayo ay hanggang pagtulong lang tayo. Kasi isipin natin, Tats, kung tayo mga bata pa, tapos pinabayaan tayo ng magulang. Ay, mahirap yun. O, di ba? Dapat kasi realize natin na nung bata pa tayo, inalagaan tayo Oo nila. nga. O, di ba, single Hindi parent? tayo mabubuhay dito sa mundo
Kung hindi dahil ng Yes. nanay natin na nagsakripisyo, pag umiyak tayo, Oo. napupuyat, Sakripisyo talaga pag pati. pagpapainom ng gatas dahil tayo ay umiiyak, yun na lang laging alalahanin natin sa buhay natin. Ang magulang pati, kahit may trabaho, lagi inaalala ang anak. Oo. Kung kaya nga pagsabayin yung pag-aalaga at pagtatrabaho, ginawa niya ni nanay noon. Sabi nga ni Nung Gobernador Dong maliliit Padilla, ang nanay talaga daw ang haligi Oo ng nga. tahanan. Kasi ang nanay talaga yung nag-aalaga sa pamilya. Totoo. Totoo yun yung sabi Pag niya. ang nanay ang na-disable, wala, makalat, magulo, gurutom, mabaho, lahat andyan na. Pag ang nanay ang na-disable. Ate Jose, ano ta? Kabit natin. Salita ikaw. Ha? Kahit konti lang. Dali. Magsalita ka na. Oh, yan yung gusto ko, nakangiti ka. Hindi yung lagi nalulungkot. Pati kami nalulungkot din sa'yo pag nakakita ka namin ganyan. Ito yung forma mo Ito yung forma mo nung nag-send siya ka ng video ng kapitbahay mo. Iyak-iyak siya. Sabi iyak niya. Nakita ko. Sa video. Makawa, tata. Nagmamakawa na ako sa'yo. Tulungan mo ako dito. Problemado ako. Ayun, diba? Alam mo, nagmamakawa siya. Sabi niya, tata. Nagmamakaawa ko sa'yo. Nakaawa talaga. Kaso nga pagpunta nga hanapin pa rin yung pagmamahal. Pagmamahal pa rin ng mga anak na hinahanap niya. Kahit alam niya na tinutulungan natin siya, pero need pa rin talaga ng pagmamahal ng anak. Kulang pa rin para sa kanya. No? Masaya siya na natulungan natin siya, pero naisip pa rin niya yung mga anak niya. Parang Kasi ang buhay ng ina ay ang anak. Oo. Kaya dapat ang anak, ang buhay din ay ang magulang. Oo, ay ang magulang din. Oo. Diba, Nanay Josie? Tama ba yung sinasabi namin? Oo, inisip ka na naman. Na hindi kami nagagalit sa kanila. Hindi kami nagagalit sa Gusto lang kanila. namin ipaliwanag sa kanila. Gusto lang namin makita na yung presensya nila. Yung kailangan. Hindi man sa natin sila sinisisi. Oo. Wala, hindi kami nagsisisi sa inyo. Sa amin lang naman na yung presensya nyo sa magulang nyo. Yan, masaya nga kami na nung binisita siya ni Josa. Sobrang saya ko noon na binisita siya ng kanyang bunsong anak, si Josa. Iwan ko lang kung sabi ng kapitbahay daw, babalik daw sa piyesta dito sa Nico. Babalik daw at iwan ko ba kung magtatrabaho pa ba, kung aalagaan niya yung kanyang mama. Sabi ko, about sa pagkain naman, walang problema sa pagkain kasi masusuporta natin sila. Tsaka wala pa naman siyang anak na sasabihin. At saka wala pa na siyang, si Josa naman, wala pang obligasyon Sana mag-i-stay siya dito para sa pagkain naman, wala namang problema sa pagkain. At isang buwan, pwede natin silang budgetan ng pagkain dito. Basta importante lang na maanuhan lang si Nanay Josie ng mga kaawa talaga. Kaawa. Pag ganitong kalagayan ko ng isang mama ko, maiyak siguro ako sa awa. Hindi ko matik na, hindi ko Kapag maalaga. ganun, tapos lagi kang video ko sa mama. Oo. Nakita ko yun. Lagi ako nagpapadala ng pagkain, vitamins. Kasi nagpapadala ko ng 10,000. Minsan 7,000. Kasi ayaw kong mapabayaan ng mga pangangailangan ng mama ko. Importante yung mga gamot. Pinapadala Sa yan. kahit wala kang mabigay. Pati yung mga nag-alaga, mga kapatid ko, binibigyan ko. Para hindi sila ganyan ako magmahal ng magulang. Kaya ako binibless ako ni Lord kasi alam naman ng nanay ko na kahit nawala na siya dito, naramdaman niya yung pagmamahal ko bilang isang anak. Kaya sana ganun din sa kanila, no? Paramdam nila na mahal nila yung magulang nila kasi Habang buhay pa. habang buhay, oo. Kasi hindi tayo mabubuhay dito sa bundok kung hindi dahil sa magulang natin, di ba? Pagsasakripisyo pa lang ng bata pa tayo, yun dapat naging isipin natin sa magulang natin. Di ba, Nay? Nanay Josie, totoo yung sinabi ko, di ba? Nanay Josie? Nanay Josie, totoo yung sinabi ko, di ba? Oo daw. Kaya, kahit nung namatay yung mama ko, kasi hindi na talaga kinaya ng mama ko, gawa ng katandaan na talaga. Kahit nung namatay ko, ako ang gumastos lahat. Ako gumastos, mga pagkain. Tiramdam ko talaga sa mama ko na kahit wala ka na mahal na mahal kita. Kahit wala ka na mahal kita.
Kaya na kahit wala na siya, nakita pa rin niya ako na grabe yung pag-effort ko, sakripisyo ko doon sa halos din ako natutulog. Nagbabantay ko sa mama ko noon, doon sa pag-uwi namin. Hanggang umaga. Kasi kahit nawala na siya, binabantayan ko pa rin siya. Alam niya ng mama ko na mahal ko siya. Kaya sana ganun din sa mga anak natin, sa mga magulang, sa mga anak na pinabayaan nila yung mga magulang. Kasi mali may kumbaga nakita tayo ng Panginoon eh. Kaya pag nakita ka ng Panginoon na inalagaan yung mga magulang mo, binibigyan mo ng kung ano yung mayroon ka, ay lalo kang ibibless ni Lord. So yan. Kasi si Maria alam mo si Maria po, siya ngayon nag-ano sa kanyang mama. Siya yung nagpo-provide ngayon. Kapatid. Kahit na may asawa na siya Isipin mo, kahit na may asawa na siya. Dapat nga kung tutuusin, may asawa na siya. Kumbaga yung obligasyon niya sa pamilya na lang niya. Pero talagang andun pa rin yung pagmamahal sa kanyang magulang. At siyempre, naiintindihan ka ng asawa mo. Ayun nga. Napakabait ng asawa mo, naiintindihan ka niya. Iniintindi siya ng kanyang mahal na kanyang asawa. Yun dapat, di ba? Hindi kasi, Tats, ang rason ko niyan, kung mahal mo ako, John, dapat mahal mo din magulang ko. Yun Kasi dapat. wala naman ako kung wala ang magulang ko. Yun, di ba? Tapos, dumating din kami dati kasi, Tats, sa point na yung magulang niya, ganun din, na nagkasakit din. So, inayaan ko din si Junjun na sumuport siya doon, alagaan niya. Kami kasi din laging kasama nung magulang nila. So, nung dumating naman sa point na, yung sa magulang ko naman nangyari yun, andyan din naman si Junjun. Sana, dapat ganun, give and take. Kasi, dapat kung mahal mo yung asawa mo, suportahan mo na lang. Para sa magulang. Oo. Dapat mahal mo rin yung pamilya ng asawa mo. Oo, dapat mahal mo rin yung pamilya ng asawa mo. Kasi mas lalong mapapamahal sa asawa mo kapag yung pamilya niya minamahal mo. Oo, minamahal mo din, di ba? Saka hindi, andyan pati Tats yung konsensya mo talaga. Yung konsensya mo na. Ang konsensya ka sa mama mo yun eh. Oo nga. Ang konsensya, grabe talaga. Saka kung sa kung yung pinagdaanan lang, walang-wala kami nung Tats, nung nagkasakit yung mama ko noon. Tapos yun nga yung time na nakarating ako sa radio station ni Kuya Bal. Kaya nga kilala ko nung assistant ni Kuya Bal, yung babae, yung kulot. Nasa dulo ng dila ako. Basta yung assistant po ni Kuya Bal, bago pa po ako maging vlogger, nakapunta kami doon ni Mama. Yun. Si Ate Berta. At balak sana namin humingi ng tulong nun kay Kuya Bal kasi talagang hirap na hirap nun sila Mama. Ako lang ang inaasahan. Tapos nasan yung one pa ako noon? Nasan yung one ako noon? Tapos utang dito, utang dyan. Mapagamot lang yung mama ko, masuportahan lang. Tapos may kapatid pa ako nung nasa elementary. Tapos napasalita na nga ako nun sa asawa ko, nasabi ko, wag na muna tayo talaga mag-aanak kasi sana maintindihan mo ako, kailangan pa talaga ako ng pamilya ko, ganun. Kaya sobrang nakaka-relate talaga ako kay Nanay Josie na kailangan niya talaga ng mga anak. Pero nun, ang nanay ko, hindi yan nagsasabi sa akin na intindihin ko siya, ha? Hindi yan nagdidemand sa akin. Kasi naisip kasi ni mama mo, kung mahal niyo ako, nasa sa inyo na yan. Diba? Oo. Pero talagang ginawa ko yun kahit hindi magsabi si mama na, ay anak, ganito, ganyan. Yung magdaing ba? Kasi alam naman na nanay mo yung obligasyon bilang anak, di ba? Saka hindi. Huwag ka maiyak. Naiyak talaga ako pag usapang nanay talaga. Alam niya ni Kuya Bal, kung paano ko mahalin ang Siyempre, ang pamilya ko talaga. Pag naisip mo yung magulang mo, kahit ako nga, wala na yung mama ko, lagi naiyak pa rin ako eh. Lagi ko pa rin na-miss yung mama ko, kaya habang buhay dito, sa mga nakapanood dito mga kalingap sa vlog na ito kay Nanay Josie, kaya habang buhay pa yung mama natin, mahalin natin mga kalingap. Mahalin natin sila. Tama. Kasi sa akin, hindi ako naniniwala doon yung sasabihin nila, ay may pamilya ka na, hayaan mo na magulang mo. Hindi rason. Pangit, di ba? Pangit yun. Ang pangit. Pangit yun. Ako, ang rason ko, hanggat kaya kong kumita, hanggat kaya kong mag-share, bakit hindi magulang ko yan? Ganun dapat. Kaya binibless ka ni Lord kasi mahal na mahal mo yung pamilya mo eh. Oo, alam kasi pag mahal mo kasi yung pamilya mo, ang Panginoon kasi nakatingin na sa atin yan eh. Kung ano mo sa pamilya, mas lalo kang ibibless ni Lord. Mas marami ka pang biyaya na matatanggap. Kasi piniprovide mo yung pera mo. Ginagamit mo sa tama eh. Sa pamilya mo ginagamit mo. Oo. Hindi mo ginagamit sa kung saan-saan, kundi sa pamilya mo. Kaya grabe yung blessing na natanggap
ni Maria Ligaya kasi mapagmahal siyang anak sa kanya mga magulang. Oh, alam niyo, Gayahin natin siya. Gayahin natin si Maria Ligaya. alam niyo ni Vincent, bro, kaya nga dumating din kami sa point na sabi ni Vincent, Ligaya, bakit hindi ka pa nagre-resign dito? May trabaho naman si Junjun. Pwede naman nga na ako mag-vlog na. Sabi ko, hindi kasi pwedeng sarili ko lang iisipin ko kasi may kapatid akong dalawa. Tapos, yung mama ko nga, wala mang permanenteng trabaho. Hanggang sa yun nga, nasabi niya, sige, pa-vlog ko sila. Hanggang yun, dumating din sa amin yung tulong ng Kalinga. Doon kila mama. Ako, kumbaga, pinursige ko na maging charity vlogger ako. Na mapush ko yung pangarap ko kasi yun nga yung gusto ko. Hanggang sa, yun. Kumbaga yun ang ano ni Lord sa'yo na medyo para mabago pa yung buhay mo. Yun. Yun ang next na journey mo na... Siyempre kung hanggang doon ka lang talaga. Na kumbaga kasi inisip ko rin, Tats, na ang pag-vlog din kasi nila ni Vincent, syempre ng mga sponsor sa magulang ko, sa nanay ko, ayoko ring iasa sa kanila, di ba? Tama yun. Kaya sabi ko, gagawa ako ng paraan para ako mismo makatulong din sa pamilya ko. Hanggang yun nga, dumating yung Team Kalingap sa buhay ko. Dumating yung Team Kalingap sa buhay mo at nakilala mo si Kalingap Tata. Tapos ngayon, may mikris tayo, di ba? Napaka ni Lord talaga. Gumagawa ng paraan si Lord para. Kumbaga, Tats, hindi ako nagsisisi na nagsakripisyo ako. Nagsakripisyo Kaya yun ang ibig ko sabihin sa Ronaldie, na huwag mong idahilan na halimbawa ay kung may pinagdadaanan ka man o ano. Kailangan, ang sa isip mo, sige, magsasakripisyo ako kahit mahirap. Kasi marunong ang Panginoon Diyos. Marunong ang Panginoon magbigay sa'yo ng reward. Ng gantimpala. Tama. Totoo yun. Totoo yun, mga Kalingap. Totoo yun. Yun ang opinion ko lang naman yun. Kung halimbawa yun nga, yun ba dahilan ni Ronaldie, kaya hindi siya Kasi, for sure, Tats, may dahilan din si Ronaldie, bakit hindi siya nakakapunta dito. Siguro, may dahilan din. Pero ako kasi, kahit anong dahilan pa yan. Basta pagdating sa mama, no? Sa pamilya, no? Oo, willing ako Nakita mo naman, Tats, simula nung magkasama tayo. Diba? Na, minsan nagkikwento din ako sa iyo na, Tats, ako na naman yung ganito, ganyan. Tapos, sabi mo nga, wag ka ligayang wag kang magreklamo, wag kang sumuko. Kasi tingnan mo, binibless ka. Yun talaga, iniisip ko, binibless na talaga ako. Kasi minsan parang napapagod na din ako. Siyempre lahat ng mga sinasabi ko, nagkatotoo, di ba? Oo. Di ba sabi ko sa'yo, minsan, Tats, ano kasi na dito ako. sa, natin, sipag lang talaga at syaga, siyempre. Oo. Yung natin, yung pagmamahal natin sa pamilya natin. Yan, importante. Dati nga sinabihan ako, naalala ko, sabi sa kanila, Kuya Kindred, tapos nila, Kuya Alex Librado, nung may minsang ribbon cutting na pinuntahan kami, baguhan pa ako nun, sabi niya, Ligaya, nag-resign ka na? Sabi ko, hindi, day off ko lang, Kuya, nagpilit lang ako magpunta Siya dito. nagsabi siya? Sila, Kuya Alex, tapos sila, Kuya Kindred, nung baguhan pala ako, tapos sabi niya, bakit? Para namang ang dami mong anak. Sabing ganyan. Ilan na ba anak mo, Ligaya? Di ba isa lang? Sabi ko, oo. Pero ako kasi inaasahan ng magulang ko ay. Sabi kong ganun. Yun nga. Tama din ang decision mo talaga. Kasi pag andoon ka, habang kahit anong gawing sipag mo, gawing sipig mo, hanggang doon ka lang talaga. Kasi, ng empleyado ka lang. Di ba? Tama? Oo. So, sana po sa mga dyan. So, sana ito ay magsilbing aral dun sa mga may mga magulang pa na buhay pa na pinabayaan nila yung mga magulang nila na hindi na so sana po ay mahalin natin magulang natin. Ayan, nalungkot na si Nanay Josie. Malungkot kaya ta, wala ka ng bibigyan kita ngayon ha. Pang-ulam niyo ni nakapitbahay mo. Ha? Kasi yung natira nilang kung ang makalingap, yung natira nilang bigay itong bigas mo. Bigay ng bigas mo. Ay, magpagaling ka, Marami pa magpalakas at ito na, isang dilahatan na lang. Ay, amo bibisitahin At itlog na lang. Ayan. So, magbibigay tayo ngayon ng para sa pang ni Nanay Josie. Ha? So, ayan. Mag-iwan ako ng pang mo. Pang bili-bili mo ng ulam dito. Gamot. Ayan. Maraming salamat ulit kay Manay Liz. Itong binigay mo sa akin, Manay Liz. Ito yung bibigay natin kay Nanay Josie. Pambili gamot ha? Gamot, ulam. Ha? Kaya ng kamay mo. Asan yung wallet mo? 2,000. Yan. Hawakan mo ha. Yan. Bili mo ng ulam ha.
Masaya ka na? Masaya ka? Para may pang-ulam kayo dito ha, gamot. Ayan po, salamat po kay Manay Liz. Ay nagplano po si Manay Liz, bibilhan daw siya ng ano, TV para may libangan. Sana magkatotoo po. Pwede kaya radyo. Kundi, Kasi ay, kailangan ano? yun eh. Radyo no? Oo. Ay, May Manay 500 Liz. Manay Liz, ano lang, instead sa TV, yun na, radyo na lang. Radyo na lang bibilhin natin. Para na ano yung mga balita. Para may tugtog. libangan siya. Oo, para may libangan siya. Oh, masaya ka na. Dapat masaya ka na. Oh, may pang-ulam na kayo. Naiyak tuloy si Naiyak ka na. Sorry, nurse mo. Nay. Naiyak tuloy si Maria Ligaya. Oh. Sana hindi ka rin, Nanay Josie, magalit sa amin kung parang inahanap namin ang anak mo. Kasi, sana maintindihan mo kami ha. Kasi alam namin, yun ang gusto mo rin eh. Diba nung nakaraan? Oo. Na nakakapagsalita pa siya. Nakakapagsalita siya. Kasi ano naman talagang gusto niya mangyari. Na maging okay yung mga anak niya. Oo. Naiyak tuloy si Naiyak talaga ako. Sabi ko Si Maria. Huwag mo pa sinasama sa ganyang usapan. Yan kasi ang kainaan kasi, ko, Tats. Ako din. Ang pamilya. Ang kainaan ko din yung mama ko. Ang mga kapatid ko, sila yung kainaan ko. Kasi bunso ako eh. Kasi nasanay ako doon na inalagaan ako ng mga kapatid ko. Yung pinadama nila yung pagmamahal ng mga kapatid ko bilang bunso. Pero kahit na bunso man ako, pero grabe talaga yung, kahit bunso ako, pero grabe yung sipag ko, sakripisyo ko sa, dahil ayoko din umasa sa mga kapatid ko. Nakita naman nila ngayon, no, talagang nagsusumikap ako para sa sarili ko. Alam mo, Tats, kapag panganay ka, tapos bunso, ikaw bunso, ako panganay, proud naman sa'yo ang panganay mo. Kapag nakikita kang, yung bunso namin, hindi naman, sabi, umaasa lang sa amin. Nakakatuwa kaya. Kasi, for sure, noong mga panahong, estudyante ka pa, imposible hindi rin naman tumulong sila sa'yo. Pero ako doon, naghihintay lang talaga sa tulong. Hindi ako yung, wala na akong pera, wala na akong budget. Talagang nag-working student ako. Nagsisikap ka din. Nagsisikap talaga ako. Hindi ako umaasa sa kanila. Bonus na lang yung magpapadala sila. Kumusta ka na? May pera ka ba dyan? Siyempre, yan lang sabi ko, may pera, meron pa naman pero konti. Sige, magpapadala ako. Yun. Kaya proud yun din sa iyo. Lahat talaga sa akin, sa sarili ko. Kaya hanggang ngayon, talagang dala-dala ko yung naging independent ako sa sarili ko. Mas masarap kasi yung, ngayon, ikaw na mismo yung tumutulong sa mga kapatid mo, di ba? Proud na proud sila sa'yo. Yes. Sana ganoon din sa mga kabataan, no? Ganoon din yung sundin nila yung natin, no? Oo. Sa mga magulang natin, yapak. Oo. So ayan, sige na, Nanay Josie ha, mauna na kami. Okay ka lang dito? Okay ka lang? Smile! Smile! Smile. Pina-Arjun ba? Smile. Saka di rin naman natin pwedeng sabihin na iasa natin sa ibang tao si Nanay Josie, di ba? Siyempre laging sasabihin namin sa mga anak talaga niya, pamilya. Pamilya. Hindi man natin, kasi tayo, ibang tao tayo, pero nagpo-provide tayo sa kanya. Nagmamalasakit tayo. Nagmamalasakit tayo. Dapat mas ang pamilya. Mas ang pamilya yung magmamalasakit sa kanila, no? Tama man. Sige na, dahil ang ulam niyo, unti na lang, unti na lang. Sana po, matulungan natin si Nanay Josie sa may mga busilak ang puso at gininto ang puso dyan. Sana po kami po ay lumalapit sa inyo at kumakatok uli sa pintuan para kay Nanay Josie. Sana may magpaabot po ng tulong sa kanya. Yan naman ay tulong nyo ay paabot natin kay Nanay Josie. Kasi sa kalagayan niya nga, nagmamakawa po siya. Naiyak po siya sa kanyang kalagayan. Kaya kami ni Maria Ligaya, lagi namin siyang binibisita dito para kumusta namin ang kanyang kalagayan. Kaya sana po, suportahan niyo kami. Suportahan niyo si Nanay Josie. So, mauna na kami. Bye-bye na. Bye-bye na, ha? Bye-bye. Bye-bye na, mauna na kami. Appear na lang, appear. Appear. Hindi na siya makikita. Sana yung wallet mo, nawala na? Malungkot talaga siya. Malungkot talaga siya. Sige na, kasi may pupuntahan pa kami, ha? Sige na, mauna na kami, ha? Ikaw na bahala dito, ha? Ikaw na bahala dyan, ha? Kasi sa sunod, pag maubos ng bigas nyo, yung dilata, mabili na naman kami, ha? Para sa panibagong pagkain nyo na naman sa isang buwan, ha? Sige na, mauna na kami, ha? Nanay Josie. Bye-bye na. Bye-bye na.
O, hindi na siya nagre-response, oh. Hindi. Bye-bye! Kawawa po talaga mga kalingap. So, ayan po mga kalingap. Bye-bye. Palike and share po na video nito para mas tuloy-tuloy pa rin yung tulong natin kay Nanay Josie. Para maabutin pa rin natin siya ng tulong. At sana po mga kalingap, huwag niyo pong skip ang ads kasi malaking tulong yan sa ating mga tinutulungan. At syempre, pakisuporta din po ng channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate na Vlogs, at syempre kay Kalingap Rap. At pakisuporta din po ng channel ni Maria Ligaya Vlogs. Yung pinayak Pinayak natin mga kalingap. So, mga kalingap, hanggang dito na po ating vlog. Lagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat po mga kalingap. Bye po. Bye-bye na! Nanay Josie! Mabili ka ng ulam ha? Gamot. Bili ka ng ulam, yung mga kailangan mo ha? Sabihan mo kapitbahay mo. Bye-bye! So, yan mga kalingap.